Mainit na tensyon ngayon ang bumabalot sa Kongreso at Malacanang matapos pumutok ang balitang nag-aaway na diumano sina House Speaker Martin Romualdez at First Lady Liza Araneta Marcos. Isang matinding sigalot ang nangyayari ngayon sa pagitan ng dalawang pinakamakapangyarihang figura sa bansa. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang impormante, nag-ugat ang matinding away na ito nang mabulgar ang isang sikretong plano na matagal na palang niluluto ng kampo sa Kongreso. Sinasabing ang planong ito ay naglalayong limitahan ang impluensya ng First Lady at kontrolin ang mga pangunahing galaw at desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Nang malaman ito ng First Lady, sumabog umano ang kanyang galit na nagbunsod ng malaking lamat sa kanilang samahan. Ang hidwaang ito ay nagdudulot ngayon ng malaking pagkabaha-bahagi hindi lamang sa mga mambabatas, kundi maging sa mga taga-suporta ng administrasyon na gulong-gulo na sa nangyayari. Magkakaayos pa ba ang dalawang higanting ito sa politika, o ito na ang simula ng tuluyang pagbagsak ng kanilang makapangyarihang alyansa? Paano maapektuhan ang mga ordinaryong Pilipino sa tila agawan ng kapangyarihang ito? Huwag palampasin ang mga detalye at patuloy na subaybayan ang pag-init ng labanang ito. Sa pagpaparinig na yan ni Martin Romualdez, ha? Sabi niya kasi, Saldico, Chis Escudero, Executive Department, pakinggan natin si Auntie Claire. Kasi bata rin ni Martin Romualdez si For Auntie. the former House Speaker to think that he might be the scapegoat. Kung ano po ang nararamdaman ni dating Speaker Martin Romualdez ay hindi po natin ito saklaw. Kung ang pag-iimbestiga po ay makakatulong mismo ang dating Speaker, mas gugustuhin po yan ng pamahalaan ng Pangulo para managot ang dapat na managot. Pero Nako. ang sinabi rin po kasi niya, he denied that he was in control when it comes to the issue on budget when he was still the House Speaker. And kung tutuusin, yung command responsibility daw is more on the executive branch. Anak ng tokwa, paano pa niyan magiging kandidato ng administrasyon itong si itong si Trililing? 'Di ba sila lang yan eh, 'di ba? Hindi nila bibitawan ng pwesto pagkatapos ni BBM, si Martin Romualdez naman. Paano na 'yan? Ano na mangyayari doon sa yung sa master plan, doon sa script, doon sa plano sa mga hinaharap, 'di ba? Kasi pagka si Martin Romualdez ang naging presidente, absuelto sila. Lahat ng nangyaring kabalbalan sa administrasyon na to, pagpapadala sa pagkidnap kay dating Pangulo Rodrigo Duterte, pagbebenta ng ginto, pagkuha ng pera ng PhilHealth, dito sa mga anomalyang flood control project, wala akong mapaparusahan yan. Pero ang problema ko kasi dito, si VP Sara ang ika nga, pinupustura ng sambayan ng Pilipino. Kaya yan ang malaking problema nila ngayon dito sa administrasyon na to. Wala na nga kayong kandidato, kayo nag-aaway-away pa. So do you see this na parang putting the blame on the executive instead of the legislative? Ito pang mga na to, reporter, kagaya itong si Marcel Halili, pinag-aaway-away niya yung mga amo niya. Let's go! Oh. Branch of the government. Kung ano po ang magiging depensa sa mga maaaring pag-aakusa kay dating Speaker Romualdez ay kanya pong depensa po yon. At kung sinasabi niya po na ang executive ang may command responsibility, kaya nga po nagpautos ang Pangulo. Hindi po tinulugan, walang pagka-cover up, pinaumpisahan po niya ang pag-iimbestiga para kung meron mang anomalya at kung sino yung dapat na managot, dapat po na managot. But ma'am, last na lang, how do you define the relationship between the president and the former House Speaker? Are they in speaking terms? Sa aking personal na pagkakaalam, wala po akong nakita na sila po ay nag-usap. Ano pong ibig sabihin nung... Sa aking pagkakaalam, kung ako'y itatanungin nyo, wala po akong nakita nag-meet sila o nagkausap sila. Wala po. Pero paano po natin i-describe yung kanilang relationship? Are they good? Ang hirap po nung una sila magkakasama. Ngayon nagagamitan na sila ng kapangyarihan, kanya-kanya nilang kapangyarihan at impluensya para maglaglagan dito sa issue ng flood control project. Karma ho nila yan. Karma ho nila yan doon sa ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di naman ho talaga tayo dapat aabot dito sa punto nito.
Binalaan na kayo ni Tatay Digong, hindi kayo nakinig. Imbis na makinig, kinidnap niyo siya at pinadala sa The Hague, Netherlands. Yun ang naging sukli niyo doon sa mama na nagmalasakit na kung saan ay nakita niya na marami talagang kamali ang ginagawa ang administrasyon itong si Marcos Jr. Wala po ako masasabi. Hindi ko po sila nakikita nag-uusap. So, hindi ko... Parehong amo ni Auntie Claire yan, si Martin Romualdez at si Marcos Jr. Kaya hindi, half-hearted po siya dyan. Ika nga, kanino ba siya, kanino ba niya ibibigay ang puso niya sawi, di ba? Kay Martin o kay Marcos Jr. Parehas na ano yan, parehas na generous. O kay Martin ba tayo? Okay. Hindi po sila nakikita nagko-communicate. So, wala po ako masasabi patungkol dyan. Ma'am, may we know when was the last time the President talked to the former House Speaker? Wala rin po ako nakita. Sorry. On my part, personally, hindi ko po sila nakita nag-usap. Mula nang ako'y maatasan na maging Palace Press Officer, hindi ko po sila nakitang nag-usap. Okay. Thank you, Sec. Follow-up question. Hindi ba nakikita pagka nagka-courtesy call, pagka nagpupunta ng Malacanang si Martin Romualdez? Pambihira. Ivan Mayrina, GMA7. Napakasinungaling ni Ante. Magandang tanghali, Yusek. The former speaker didn't mention the president's name in his statement, but he did say executive and command responsibility. So, ultimately, this falls on the president. Ano ang tingin ng Pangulo sa statement na to? Did he feel alluded to? And also, the word laglagan has been floated after this statement by the former speaker. What did you say? It will fall on the president? Yes, because ultimately, as the chief executive, sa kanya po yun. Hindi ho ganun ang tingin ng Pangulo sa naging statement ng former speaker. Hindi ganun ang tingin ng Pangulo dahil nga po, una po, 2025, nung nakikita niya na mayroong mga anomalya, siya po ang nagpautos na magpaimbestiga. Sinungaling. Bago pa magpaimbestiga, bago pa siya mag-utos noong 2025, December 2024 pa lang, i-release na yung issue na yan nitong si Congressman Ungab, Atty. Vic Rodriguez at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya kaya pinag-initan siya si Tatay Digong. Sinungaling. Timeline na nga lang, nagkakamali ka pa, paano ka namin papaniwalaan yan? Reyna ka talaga ng fake news, langya ka. Pag sinabi po nating executive, hindi lamang po ang Pangulo ang nasa executive. Oh. Kaya nga po, So, itong si Marcos Jr., yung mga tauhan niya, ilalaglag niya na rin, gano'n? karoon ng ICI, hindi lamang po nanatili na ad hoc committee ang mag-i-investigate, nag-create ng independent investigating body para po hindi masabing merong kino-cover up, lalong-lalo na patungkol sa DPWH. At sa ating po nadinig ni statement ni dating speaker, sinabi po niya na ang pag-i-implement on the ground. So, kaya nga po siguro sa ngayon na iimbestigahan din po ang ibang mga naging opisyal ng DPWH. So, even as alter egos of the president, itong mga cabinet secretaries, and ultimately, yun nga po, sa kanya ang command responsibility as the president, hindi po ganun ang tingin ng Pangulo. He doesn't feel that he is being blamed by the former speaker. Yes, because being the commander-in-chief, being the chief executive, ano po ba ang mandato ng isang presidente? Hindi po ba linisin ang mga anomalya sa gobyerno? Hindi. Ang mandato ng presidente, pagka meron na siyang alingasngas, o ang mandato ng presidente, pagka nagbigay siya ng NEP, National Expenditure Program, na hugis triangulo, pagka lumabas siya na parisukat, doon pa lang, hindi niya napipirmahan. Diba, nagpasok siya ng budget na triangle ang hugis, lumabas bilog, anak ng toko, may problema tayo dyan. Doon pa lang, trabaho ng presidente na hindi pirmahan ang budget. Ba't niya pinirmahan? Doon tayo babalik, ante, baka akala mo ha. Kahit tamaan na ang kanyang administrasyon. So ang ibig sabihin po nito, nung nakita niya, being the president, meron siyang obligasyon na paimbestigahan to at linisin ang kalat na nangyayari sa kanyang administrasyon. Kung meron. Siya rin kasi gumawa ng kalat, ante.
In the first place, wala namang magiging kalat kung doon pa lang sa unang, wag na tayo magpunta doon sa bentahan o kung ano pa man. Gawin nila ang gusto nilang gawin dyan sa BICAM na yan, dyan sa appropriation committee na yan. Wala tayong pakialam dyan eh. Pagka linabas nyo yan, pinasok kong triangle, ilinabas yung bilog, magkakaproblema tayo. Ganun na lang ho mga kababayan. Ngayon, pagka pinasok yan, hugis triangle yung budget, ilinabas, bilog, pinirmahan mo, para kasi raulo. Diba? Anti-clear naman. Salamat po. Sunod po na tanong, Ana Bajo, GMA Online. Morning, ma'am. Ma'am, other matter lang po. May we get Malacanang's reaction on the directive of the Supreme Court for the President to comment on the petition seeking the disclosure of his medical examination report, including po yung hair follicle test? Nako. Kung utos po ng Supreme Court yan, ay gagampan na lang po at gagawa po ng comment. Ma'am, nakausap niyo po ba mismo si Presidente or even si Magpa-drug test na kasi siya. Magpa-AIDS test siya. Magpa-hair follicle test siya. Lahat ng test. Chief Presidential Legal Para Counsel, malaman na kung healthy talaga siya. Annalisa Logan, regarding this? Kung ano po kaya yung magiging nilalaman ng response po na? Pagka nagsumindi po, ibibigay po namin sa inyo. Thank you, ma'am. Sunod po na tanong, Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Good afternoon, Yusek. The ICC Appeals Chamber has affirmed its jurisdiction over President Rodrigo Duterte, ruling that the court can still act on alleged crimes committed while the Philippines was still a member. So does the palace view this as validating the government's compliance sa international obligations? Itong naging desisyon din ng ICC Appeals Chamber. Ang pagpapadala po kay dating Pangulong Duterte ay hindi naman po para tugunan ang utos ng ICC. Sinabi po nga natin, ito po ay nababatay din po sa ating batas at ito din po ay nababatay sa ating relasyon sa Interpol. Before the decision, ma'am, si defense lawyer Nicholas Kaufman parang pinasaringan niya ulit or binanggit niya ulit yung Marcos administration, no? Sa pagdating sa issue ng jurisdiction, ang sabi niya po, let us not forget back in 2023, the government of President Marcos, represented by Menardo Guevara at that time, argued that the court totally lacks jurisdiction. But you may ask yourself, why? Because politics isn't really. Parang ganun po yung sabi niya. Pakisabi po kay Atty. Kaufman, huwag mabuhay sa nakaraan. Ramdam ko yung kapangyarihan, yung ibinigay sa kanyang ika nga mandato, nasa ulo niya eh. Lagay hulat niya sa ulo niya. Sana pagkatapos ng administrasyon na to, ganyan pa rin ang angas itong alin na to. Last na lang, ma'am. Update on calls from some groups for the Marcos administration to rejoin the ICC kasi sabi po nila this would serve as a safeguard against future tyranny and bolster the nation's legal defense against war crimes. May status na po ba yung panawagan sa Pangulo na mag-rejoin sa ICC? Nung huli ko po itong sinagot, ang sinabi po ng Pangulo ay hindi pa po ngayon magre-rejoin sa ICC. Sunod po na tanong, Ivan Mayrina, GMA7. Bibiyahe po patungong Czech Republic si Justice Secretary Vida ngayong araw. What can you tell us about the trip? Meron na hubang mga nakalatag na mga meetings doon? Katulad nung dati ko sinabi, ang pinakadetalye po ay mismo si SOJ Vida ang magbibigay po sa inyo. Pero sa ngayon po ay nakakuha ako ng kanilang update at sa ngayon po, depende po ang magiging aksyon ng ating bansa. Depende po sa anumang mapagkakasundoan with Czech Republic at kung ano magiging paraan sa pagpababalik kay Zaldico. How confident is the administration that former Congressman Zaldico will be brought back to the country after this trip by Secretary Vida? Kung Pilipinas lamang po ang pag-uusapan natin, definitely confident po tayo. Since meron pong ibang bansa na involved dito, so let us just hope na maibalik agad si Zaldico dito sa ating bansa. Bakit? Okay na ba yung deal sa kanya? Okay na ba yung script sa kanya, ante? Sunod po na tanong, IB Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusek. Good morning po. Ma'am, can we confirm when did VP Sara apply for the travel grant for Europe? Sa ating binigay na ulat or report, April 14 ang kanyang pag-apply
o pag-request for travel authority. Her recent statement says it's a last-minute approval, and critics are saying po na the Office of the President intentionally approved it hours before her supposed departure. Ano pong opinion? Ganyan ba ang gusto niyang palabasin? Ang Vice Presidente, ayon naman po sa records, ay nakakatanggap po ng dokumento para sa travel authority niya a day before her intended vacation. So, hindi naman po siya tinanggihan. Wala pa sa record na kapag siya'y nag-request ng pagbabakasyon or personal trip ng mahabang araw or mahaba na panahon na Ito naman si Auntie Claire. Kailangan niyang pasay sa mahabang araw. Pinadala niyo sa dahig Netherlands yung tatay niya. Halimbawa yung tatay mo, ipadala natin sa ICC. Tapos VP ka, kailangan mo kumuha ng travel authority. Kaya maya't maya, kahit napapasyalan niya ang kanyang magulang doon na hindi naman talaga dapat, nangyayari dahil nga kinidnap at pinadala doon. Auntie naman. siya'y tinanggihan. So, para sabihin na last Grabe, ang dami yung balita ngayon. Hindi na ho natin masundan. Sobrang dami. Sobrang ingay. Merong may sakit si Marcos Jr., malala itong ganito. ICC. Hindi na ho natin maalaman kung alin yung unahin natin. Si Auntie Claire, nagkakalat na naman. Diba? Interview ni ganito, interview ni ganyan. PH, banatan mo to, PH. May mga nasa comment section, PH, gawin mo ng reaction video to. Kalma lang. Kung pwede lang sabay-sabay, pwede sana eh. Kaso hindi rin natin maiintindihan. One at a time. minute rest Yung isang nag-comment kanina, PH, hindi mo pa na ano yun, no, na hindi mo pa na-contact yung kay ganito, ganyan. Relax. No, sobrang daming ganap ngayon. Pagka hindi nyo ako nakikita ng ilang araw, ibig sabihin, pahinga ho muna ako. Pahinga ho muna tayo. Ba yan? resolution or decision to, hindi po ganon. Dahil yun po palagi, normally, nangyayari po ang pagbibigay sa kanya ng travel authority a day before. And Yusek, sabi rin po ni VP Duterte, she's appealing for confidentiality to secure her, for security purposes daw po. Ano pong masasabi ng palasyo dito? Siya po ay isang public servant. Hindi po siya pribado. Hindi po maitatago ang mga bagay-bagay na nais niyang itago. May mga bagay na dapat nalalaman ng publiko dahil siya ay isang public servant. Katulad nga po nito, sa gitna ng krisis sa Middle East, sa gitna ng mga bilyones na issue na napapaloob ngayon, sa Vice President Bilyones. Ayos. at sa kanyang asawa. Kung kayo ang tatanungin, kung kayo ang Vice Presidente, nararapat ba na magbakasyon? Kung yan po ang nais niya na magbakasyon at mag-world tour, ibigay ang hilig. World tour. Kapal na mukha man. Considering na wala naman siyang ilbo, wala rin naman na precautionary whole departure order. So, yun lamang po. Pagkatapos niyang binanggit lahat ng bilyones, kung ano-anong kabalbalan, bira talaga tong siyante. Follow-up question, Mats Kailan mula yan? sa Net 25. Umiikot lang ang mundo. Hi ma'am, related lang po sa question ni Ivy. Usually ma'am, gano'ng katagal po bago binibigay yung travel authority? I mean yung duration like 1 week or 2 weeks after the application? Normally po mga 5 working days inaayos. At pagka ang Vice Presidente naman ang humihiling, hindi naman yan tinatanggihan. So, hindi po siya dapat issue. So, ang issue na lang dito, sabi nga natin, we expedite the travel request. No? We usually expedite the processing of the travel request. What matters most now, no? Bakit nagbago ang isipan ni Pangulo or rather ni dating ni Vice Presidente? What made her change her mind is the 6.7 billion
question. 6.7 billion yung nasa AMLA. O, di ba yung narrative? O, kasi sino ngayon may kagustuhan yan? Hindi Malacanang, hindi Malacanang. Thank you, ma'am. Sunod po na tanong, Rafi Ayeng, Daily Tribune. Follow up lang dun sa Travel Authority. Ma'am, yung mga travel request na yan, since sinasabi niya naman po na namamasyal lang ang Vice President, wala po bang kakayahan ng Presidente na? Hindi ko naman sinabi na mamasyal. Sinabi ko Langya ka, Tribune. Ngayon sinopla ka tuloy. Mga kabadingan mo kasi, ayusin mo! nagbabakasyon, personal trip. Wala po bang kakayahan ng Presidente na questionin ang Vice Presidente na, oops, teka, parang nagbabakasyon ka na nga lang? Sabi nga natin, ibigay ang hilig ng walang ligalig. Tapos ma'am, nabanggit niyo po yung billion-billion. Ito, kupal. Sorry! Itong Tribune na to, kami, kalalagyan to pag nagpalit ang administration. Hindi, malalabas lahat ng nga kabututan itong Malacanang press cartel na to. At isa yan sa ating hihintayin na mangyari. Hindi masama ha, hindi na tayo nananay. Sorry. Pasensya na ho. Ano po yung reaksyon ng palasyo dito sa pagkakatuklas nga nung bili-bilyong transaksyon sa joint bank account ng Mag-amang Duterte na isiniwalat ng AMLAC? Hindi ito bago. Hindi ito bago na Hindi nag-leak ito bago. natin. So, walang reaksyon ang Pangulo, walang reaksyon ang Palasyo. Mas maganda pong malaman natin kung ano ba ang reaksyon ng Vice Presidente dahil nabunyag itong bilyon-bilyon transaksyon. Teka lang. Maliwanag. Narrative yun. Sinisipo nila naratibo, no? Kahit sinabi na ng AMLAC, inflow and outflow yan. Pinaliwanag na ho, ha? Auntie Claire, hindi ko na kailangan paliwanag dito. Pinaliwanag na ho yan ng mga, pati na mismong AMLAC sinabi na, yan pumasok, lumabas. Kahit piso lang yan, kung 5 beses pumasok at lumabas, ang bilang ho yan, 5 piso sa AMLAC. Ganun ho yun. Kahit yung piso naglabas-masok, para madali, naglabas-masok na 5 beses sa iisang account. Kahit piso lang yung naglabas-masok, kung 5 beses naglabas-masok yun, ang bilang ng AMLA dyan, 5 piso. Ganyan ho katindi yan, mga kababayan. Na nakita sa kanyang mga bank accounts. At hindi pa rin Walang bank accounts na lumabas, ante ha. Fake news ka na naman. Walang bank accounts na lumabas. Bawal ilabas ang bank accounts. Yun lang mga transaksyon na sa AMLAC nandun. Pero walang bank accounts na lumabas. Kasi nungalingan yan. Yung kay Trilling, mga unverified yun. Hindi pa na forensic, hindi pa na investigahan. Piece of paper, piece of junk, ni Tatay Digong. po maharap ang Vice Presidente. Ano pong mensahe niyo sa kanya? Kupso yan. Tandaan niyo ang pagmumukha ng kalbo na yan. Pag nasalubong niyo sa kalye, pabalato ho kayo sa kanya. Baka marami ng pera yan. Nagka-Amerika pala kami kailan yan eh. Di ba kasama ka sa mga nag-epal sa Amerika, Brad? Kanya ka ha. Para harapin ang... Ako magbe-mensahe. Tandaan niyo pagmumukha niyan. Pagpalibre kayo sa kanya. Ako talaga. Unang-una, hindi kailangan bigyan ng mensahe ang Vice Presidente. Unang-una, malaki na po siya. Pangalawa, Vice Presidente po siya. Public servant siya. So, sabi niya, isinusulong niya ang accountability and transparency. Siya po ang dapat na makaalam kung anong dapat niyang gawin, kung paano ito ipapaliwanag sa taong bayan. So, di niya po kailangan ng anumang mensahe. Wala ho siyang dapat na ipaliwanag sa taong bayan. Wala siyang dapat na ipaliwanag sa taong bayan. Una sa lahat, ang kanyang salin, 60 million? 80 million? Nandun lang. Hindi ho bilyones kagaya nitong kay Marcos yun. Hindi ho daang bilyon. Okay? Wala hong dapat na ipaliwanag itong si Vice President Sara Duterte sa taong bayan. Yung transaction naglabas-masok sa kanilang mga bank accounts, yun ho, dahil sa mga business nila. Sa mga transaksyon na kung saan kahit na piso lang yung naglabas-masok, kung 5 beses, 5 piso yan. Wala. Kasi kahit ikaw, Auntie Claire, meron kang transaction sa AMLA, gusto ko makita AMLA mo mga account mo mga ano mo ilang beses kaya meron naglabas-masok na sa bagay pagka pala galing sa nakaw. Hindi ko sinasabi si Auntie Claire, kung talagang galing sa nakaw, di na ipapadaan sa sa bangko yan. Hindi naman ganun kabobo itong si BP Sara na kung saan galing sa nakaw. Hindi ko sinasabing magnanakaw si BP ha.
Hindi naman tanga si VP at ang kanyang asawa na abogado na kung sakaling gagawa ng masama o gagawa ng kalokohan, papasok, idadaan pa yan sa bangko o sa AMLA o kung saan pa man. Alam ho nila yan. Pero tayo naniniwala, hindi gumagawa ng illegal yung si VP Sara. Kasi diretso lang yung mga ali na yan. Sigurado natin dito, pagka gumawa ng krimen, gumawa ng pagnanakaw, isinisilid ho yan sa maleta at hindi sa bank accounts. Ay, mula sa palasyo. Sunod po na tanong, Samuel Medinilla. Gamit na gamit yung hearing kahapon. This is Grabe. your... Good afternoon, ma'am. Magpa-follow up lang po kami. Kung may update na po kaya dun sa proposed ng DA na price cap, executive order for imposing a price cap on imported rice po. Sa ngayon, Sam, wala pa po tayo maibibigay na update at yan po ay nakalatag pa lamang. Pero kapag mayroon na po, especially sa iyo, Sam, ibibigay ko kaagad ang resulta. Tapos magpa-follow up lang rin po ako, ma'am, dun sa yung na-mention ni President Marcos nung press con niya nung April 13 na instructing DA and the Tariff Commission to lower tariff sa mga imported na pagkain po. Actually, kinakausap pa po si DA Secretary patungkol po dyan. At muli, ibibigay ko po ang pinaka-update dahil sa ngayon po ay wala pa po talaga tayo maibibigay na update patungkol dyan. Thank you po, ma'am. Sunod po na tanong, Let Narciso, DZRH. Nakala ko pa naman makakasegue pa tayo dito kay Kong Mike. Hindi na ata. Dito na ho tayo magtatapos dito kay Auntie Claire. Yusek, bago po yung tanong ko, may quick follow-up lang din ako doon sa Travel Authority. Sabi niyo po... Grabe naman. SS na yan? Grabe naman to mga taga-Malacanang press cartel. Trabaho nyo yun. Binigay naman sa inyo yung tanong na yun eh. Walang problema. Before, ibinibigay kay VP Sara yung Travel Authority niya. Sa ibang opisyal po ba, ganoon din? Yes, normally. Hindi naman ganun kadali. Yung tanong ko po, Yusek, nasa level 19 na po yung flight fuel surcharge for April 16 to 30 na inaasahang magpapataas ng pamasahe sa eroplano. Aside from reduction of passenger service and airport navigation charges, what are the other measures being considered to address impact of oil prices to air transportation? Yes, oo, medyo issue po yan, no? Pero kinausap po natin mismo ang DOE at ito po ang kanilang sinabi, and I quote, "No existing government subsidy on aviation fuel and the allowable aviation." At may nauna na rin pong pahayag si Presidente, yung sinasabi niyang distinct possibility ang flight groundings. And recently, may statement po ang International Air Transport Association that jet fuel shortage may likely hit the aviation industry by June. Pinaghahanda na rin po ba natin ito? May mga instruction ba si Presidente? At kumusta po ang ating jet fuel supply? Lagi naman po na inuulat sa Pangulo ito at lahat po ng paraan ay ginagawa po para po hindi magkulang ang supply ng produktong petrolyo sa atin. Yan din po ang naiulat noon na maaaring maging resulta yan dahil sa kinakaharap nating krisis dito sa Middle East. Salamat po. Sunod na tanong, Christian Yusores, DZMM. Hi, Yusek. Quick follow-up lang din po doon sa Travel Authority ni VP Sara kasi may mga nabahala po nung na-anunsyong na-grant yung kanyang Travel Authority saying na baka flight risk siya at baka hindi na raw po umuwi ng Pilipinas. Pero given nga po na hindi naman niya itinuloy yung biyahe, pero should she try ulit na mag-apply ng panibago, is the palace open to grant her again a Travel Authority? Hindi naman po natin pipigilan ang Vice Presidente sa kanyang paglalakbay. At maliban lamang siguro kung merong ILBO or merong precautionary whole departure order, tingnan din natin kung ano ang kanyang magiging reaksyon kapag siya ay na-issuehan ng ganyan. Thank you, ma'am. Yung question ko po talaga is about asking an update or details po doon sa naging meeting ni President last Tuesday sa preparation sa ASEAN Summit. What can you give us an update po? Opo, according po sa ating National Organizing Committee Chair, si ES Ralph Recto, nag-report siya at nag-update po siya sa Pangulo at all systems go po. So handa po tayo.
one quick follow-up lang, ma'am. Kanina po nabanggit ni Cebu Governor Baricuato sa press briefing sa Cebu na may ilang mga meetings na po na canceled na face-to-face na magiging online na daw po in May. Given, because of part of the austerity measures, given that situation po ba, possible pa rin po bang matuloy yung Leaders Summit in May ng face-to-face in Cebu or magiging online na rin po? Tignan lang po natin. Hindi pa po ako nabigyan ng update patungkol po dyan kung ano magiging sistema ng pag-meet. Siguro po pagka natanong ko maya-maya, bibigay ko po yung update sa inyo. Salamat po. Luisa Cabato, Inquirer.net. Good afternoon po, Yusek. Follow-up lang din po sa ASEAN. How will the country's hosting of the 48th